Good day sa inyo mga utol. Tara, meron tayong box na bubuksan. Galing pala to kay J. Conley. Ito yung laman niya. Meron siyang tablecloth para sa mga convention, panglatag. Meron siyang stickers. Meron siyang banner, panabit. Banner pa ulit. T-shirt. Binigyan din tayo ng t-shirt na 2XL at cup. J. Conley na cup. Meron din siyang 5 box ng needle. Bali, yan yung gagawa natin ng product review. Disclaimer lang mga utol, hindi ako part ng pro team ng J. Conley. Para lang to sa product review. Yan, nakasetup na tayo. Hindi ko na napakita sa inyo yung box kasi nakalimutan ko na rin mag-video kasi may client tayo. Bali, yung box niya ay drawer design na rin. Yung box niya kaya easy open na mga utol. Yan, dito na tayo sa tattoo. Yung material pala nito, mga utol ko, material niya, gawa siya sa PVC. Tapos yung needle niya, mga utol, with CE certificate na siya. Na-sterilize siya ng EO gas. Kaya sigurado tayo sa needle na to mga utol. Bali, mabalik na tayo dito sa proseso. Gumamit ako ng 15 round magnum para lagyan ng shadow tong dragonfly na ginagawa natin. Yan, nagsishade lang tayo dyan. Bali, light gray wash yung ginamit ko dyan. Yung on mix natin. Yan. Kung makikita nyo, smooth lang din yung resulta ng shade niya. Hindi siya hiwa-hiwalay. Nasa hagod nyo rin naman din yan, mga utol. Pero, meron din naman din talaga mga quality needle na magbibigay sa inyo ng smooth na outcome ng shading. Tulad na itong J. Conley. Bali yung membrane niya pala mga utol, makapal, durable. Durable siya. Hindi siya mabilis mapunit. Meron kasi ako nagamit na ibang brand. Sa tagal ng session, napunit na yung, ano niya, yung membrane niya, yung goma sa loob na nagtutulak dun sa karayom. Meron ako nagamit na ganun. Kilalang brand din siya pero natsambahan ako na ganun mapunitan ng membrane. Kaya ito, durable yung membrane niya. Tumagal siya ng isang session talaga. Malaking session din to mga utol, madetalye. Kaya gamit na gamit yung needle. Kaya kung napapansin nyo, smooth yung naging outcome ng shading natin. Binigyan niya tayo ng magandang shade. Medyo ang na-experience ko lang sa shader na to, hindi siya compatible dun sa machine ko. Sa S1, kaya gumamit pa ako ng CNC P6 Pro para mag-compatible yung cartridge niya. Ngayon lang ako naka-experience ng ganun mga utol ko. Ewan ko kung dito sa needle na to lang or kung sa cartridge na to lang or sa machine yung may mali. Kasi lahat naman na nagagamit yung cartridge, fit naman dun sa CNC S1 ko. First time ko makaka-experience na itong J. Conley, hindi siya nag-match dun sa CNC S1 ko. Kaya gumamit ako ng CNC P6 Pro para compatible yung cartridge dun sa machine. Dun nag-fit na siya. Bali ito, gumamit na pala ako ng liner sa part na yan. Bali, 5 round liner yan. Matalim siya mga utol. One pass lang, makikita nyo na yung resulta na walang patlang-patlang, hindi sabog yung linya niya. Yan, medyo zoom in pa natin ng konti. 3 round liner naman yan mga utol para makita nyo kung gaano ka precise yung needle. Hindi siya gumagalaw dun sa shell niya, dun sa tube. Hindi, nasa gitna lang talaga siya, hindi makalog. Yun yung maganda sa liner nila. Tsaka sobrang talim niya mga utol, matulis. Kaya pag nakapabaon ka pa ng konti, paniguradong blown out yung magiging resulta. Bali sa part na yan, nagdidetalye ako mga utol.
Ginuguhit-guhitan ko lang ng konti. Ayan, nag-switch na ako sa 5 round shader, 5RS, para shade na tong maliit na paru-paro. Hindi kasi ako pwedeng gumamit ng liner dyan kasi mabubugbog, kaya round shader ginamit ko. Makikita nyo naman na isang pasada lang ng color pack natin, shoot na agad yung mga kulay. Kaya goods to, goods yung round shader nila, goods yung liner nila. Doon lang ako nagkaroon ng konting aberya dun sa may shader dahil hindi lang siya fit dun sa S1 ko. Yun lang naman, pero smooth naman yung ano niya, yung outcome ng shading niya, kaya goods pa rin. Kasi mabibigyan niya tayo ng smooth shading. Hindi makapal. Talagang pag sinabi mong bag pin, talagang manipis talaga yung resulta niya eh. Malambot yung outcome niya. Balik na tayo dito sa round shader. Ginagamit ko pala to sa mga ganitong klase ng design, yung mga maliliit, tapos realism. Yan, para sa mga detalye, para hindi magmukhang cartoons. Para hindi mukhang animated or drawing yung tattoo. Kaya round shader madalas gamitin ko. Bali yan, gumamit na ako ng 14 round shader din para sa texture naman. Texture nung sunflower. Bali nagra-random 8s lang ako dyan. Paikot-ikot parang scribble. Pabilog-bilog para makuha ko yung texture. Hindi naman natin kailangan na 100% na makopy yung nasa photo. Kasi hindi naman tayo printer, mga utol ko eh. Bali hindi ko na ini-stencil pagka ganyan. Merong stencil dun sa gitna kasi may parang pattern siya yung gitna nung ng sunflower. Bali yan, dito na tayo, 5 round shader ulit. Nagkukulay na tayo dito sa mga bubuyog. Gamit ko pala dyan ay golden yellow ng Papillon Ink. Shoutout sa Papillon Tattoo Supply. Yan, parang tuldok-tuldok lang yung ginagawa kong style ng pagkukulay dyan sa bubuyog kasi papasada ko pa yan ng ibang kulay para magkaroon pa ng mga bakanting spots dun sa ibang kulay. Kasi pagka kinolor pa ko yan, pangit na siya patungan pa ng ibang kulay eh. Mabubugbog na kasi maliit lang yung part na yan. Kumbaga compress na masyado, tight na yung mga details. Kaya hindi ka pwede mag-color pack dyan tapos papatungan mo ng papatungan. Bugbog yan. Kaya ang ginagawa kong discarded dun sa part na yon, tuldok-tuldok lang para may espasyo sa ibang kulay. Kung napansin nyo yung bubuyog, may kulay brown na siya sa gilid. Tapos golden yellow, tapos mamaya kulay white dun sa gitna. Yun yung ginawa ko, yung mga tuldok-tuldok na yon para mabigyan ng space yung ibang kulay.